Magsitayo na po ang lahat. Purihin ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, dadapwat sa habag ng Panginoon, halos kalad-kari na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo na mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya, madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon." Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtapuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay,
lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon ako'y yung siyasatin, ako'y yung subukan. Hatulan mo ang iniisip ng sarilit layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay. At ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawa'i kasamaan, mga taong tuwinay, naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, labi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib, panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami." Sabi nila, "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. May magandang balita pong hatid sa ating lahat ang mga pagbasa ngayon. At ito po ay ang kasiguruhan o yung tinatawag natin na blessed assurance na sa mga bagyo ng ating buhay, dadalo sa atin ang mahal na poong Jesus Nazareno. Dumanas po tayong lahat niyan at maaaring karamihan sa atin ay kasalukuyang pangdumaraan sa pinakamatitinding bagyo ng kanilang buhay. Kaya nga po tayo'y naririto ngayon. Gaya ng mga alagad, nagsusumigaw ang ating kalooban ng Panginoon. Tulungan niyo kami. Alam po kasi natin na kung hindi tayo hihingi ng kanyang tulong, lulubog tayo. Hindi naman laging ganito. Maaring maayos naman dati ang lahat.
kalmante, matiwasay. And then something happened along the way. Biglaan, hindi inaasahan, nakakapagpanik, nakakatakot, nakakasama ng loob. Maaalala si Jesus at sasabihing, "Nasaan ba kayo, Lord? Bakit ninyo hinayaang mangyari ito? Mabuting tao naman ako." At least sa ganitong mga pangyayari, naaalala po natin si Lord. At habang iniisip po natin ito, lalo pong namumukha sa ating napakaliit nga yata ng ating pananalig. Ang tanong po ng mahal na poong Jesus Nazareno, ano't kayo'y natatakot? Ano nga ba't tayo'y natatakot? Maganda po ang pagkakatanong ng Nazareno. Hindi po niya sinabing, bakit kayo natatakot? Pag kasi bakit ang tanong, mapipilitan po tayong maghagilap ng rason at idepensa ang ating sarili. Pero sa tanong po niya na ano't kayo'y natatakot, sinasabayan po niya tayo sa ating takot. At sinasamahang mahawakan ang ating nararamdaman. Mapangalanan kung ano nga ba ang kinatatakutan natin. At pag napangalanan natin ito, may upper hand na po tayo rito. Lamang na tayo. Malaki na ang tsansang mapagtagumpayan po natin ito. So kung inyo pong napansin, hindi po niya inaalis sa atin ang takot. Otherwise, aalisin din sa atin ang ating humanity. Tinuturuan po niya tayong harapin ito. At kung tinuturuan po niya tayong harapin ito, paano raw po ba natin ito dapat harapin? Harapin daw po natin ito ng may pananalig. Ng may malaking pananalig. Nakasama natin siya sa ating mga takot. Pakiramdaman natin ay natutulog siya kung minsan. Kaya parang mas malakas ang hangin at mas maalon ang dagat. Pero kung alam nating gising siya sa ating buhay, ay kasama natin siya. Kumakalma ang hangin, pumipinaw ang dagat. Sige, kung sa pamamagitan pala ng pagpapangalan ay nagkakaroon tayo ng upper hand o lamang na tayo sa mga bagyong kinakaharap natin sa buhay, ano-ano po ba ang mga halimbawa ng mga bagyong ito para matulungan tayong magpangalan sa ating mga kinakaharap na mga bagyo sa buhay? Maaaring sa iba, ang kanilang pinagdaraanan ay sariling mga bagyo. Kaguluhan ng isip, kalituhan, sasamahan pa ng pakiramdam ng kawalang kasiguraduhan sa hinaharap. Nagagalit tuloy sa sarili, sa iba, at sa mundo. Maaring sa iba pa ay naghahatid ng takot ang kawalang kasiguraduhang ito. Nakaalpas sa matibay na pinanghahawakan, napadulas at nadapa sa dating matibay na tinutungtungan. Kaya ngayon naghahanap ng panibagong mapagtatayuan ng kanyang base at panibagong mapaghuhulugan ng kanyang angkla.
Maaaring ang ilan po sa atin ay nadadaig ng takot at pag-aalala. Hindi tuloy mabigyan ng pagkakataon ang pananalig. Posibleng nasanay na tayong takot at marunong na tayong mabuhay sa takot sa pamamagitan ng pagmamatapang o pagmamataray. Pero nag-aalala rin po tayo na baka maubos din ang ating tapang at taray at ma-expose ang ating takot. Wala na tayong panlaban. Muli, mapakinggan nawa natin ang Nazarenong nagtatanong sa atin, ano't kayo'y natatakot? Ano nga bang katatakutan natin kung alam nating kasama natin siya? O baka hindi natin alam na kasama lagi natin siya, kaya tayo natatakot. Na ang akala natin ay iniiwan niya tayo pag hindi okay ang lahat. At kaya nagiging okay ang lahat, ay kasama natin siya. Hindi kaya higit pa sa matapang na pagharap sa mga bagyo ng buhay, ang makatutulong po sa atin ng malaki para harapin ang mga ito ay ang pagsasaayos ng ating pananalig at kung paano tayo nananalig. Kung nananalig tayong higit sa gitna ng mga bagyong ito, at kahit sa maalong buhay na ating pinagdaraanan ay hindi niya tayo iniiwan, mahaharap po natin ang mga ito ng may pagtitiwalang makakayanan natin habang nananalanta. Kahit tayo'y salantain, dahil alam natin kasama natin siya, malalampasan natin ang mga pananalanta, ang mga sakunang ito. Lilipas din bawat bagyo. Huhupa rin bawat alon. Babagyo at aalon pa rin. Pero mahaharap na natin ang mga ito dahil alam nating gaya rin ng bawat isa sa atin, ang mga ito ay dumadaan din lamang sa daigdig. Mahal na poong Jesus Nazareno, nasa kamay mo ang aking buhay. Nasa kamay mo ang aking buhay. Simple at maigsing pagpapahayag ng pananalig araw-araw. Lalo na pagkaharap mo ng mukhaan ang bagyo at alon ng iyong buhay. Pwede ninyong gawing mantra. Mahal na poong Jesus Nazareno, nasa kamay mo ang aking buhay. O ang mas maigsi, hawak mo ang buhay ko. Hawak mo ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo at ng napakagulo ng isip natin kung minsan at kalooban. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.
ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga magdaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na nakaramdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama namin sa langit, patataginawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Our spiritual drink. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain na ating nakayanan ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, wag mangamba, lagi kitang pangungunahan, magtiwala ako'y sundan. Lahat ng takot mo'y aking naranasan. Lahat ng hirap mo'y aking naraanan. Kailan ako di naasahan, kailan kita pinabayaan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig hindi kita padadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig hindi kita padadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na July 6, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa banal na misa at ito pong misang ito inialay ko rin sa mga kaibigan natin na mga Amerikano at mga Filipino-Americans sa dahilan ngayon po ay 4th of July, nagdiriwang po sila doon ng kanilang Independence Day. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.